Uy, andiyan pala kayo mga kaps. Tamang-tama. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung pinagawa ko na jointer cutter head para kay Caps Gerson De Losa or De Llosa. De Losa? So basta yun. Caps Gerson De Losa from Cavite. At ipapaship na natin itong cutter head. Medyo naging busy lang kasi ako mga kaps this past few days. Naging busy sa church kasi sa amin, sa iglesia, nagkaroon kami ng ah, tinatawag na banal na hapunan. So, naging busy tayo. Pero this week ay papaship na natin itong cutter head ni Sir Jerwin De Losa. So, ito yung pinagawa natin mga kaps. Pakita ko sa inyo. So, ayan. Ito yung pinagawa natin sa Zapra Machine Shop mga kaps na jointer cutter head. Yan ay 8 inches. So, ito ay complete set na mga kaps. Meron na tayong pulley dyan. Dalawa yung square head bolt niya para fix talaga siya dun sa ehe. Bali, isang buong shafting to mga kaps. Kung di ako nagkakamali, 8 plus ito nasa 2. Tapos, nasa 4. So, 4 plus 8, 12, tsaka 2, 16, 18 inches yung mismong haba ng ehe. Yan ay 3 inches yung bilog ng cutter head mga kaps, nung shafting. Bali, dyan na natin kakaltasin. Dyan na kinaltas ng machine shop yung para dito sa dalawang pillow blocks at saka yung para sa pulley. Bali, ito yung pulya niya, pang dalawahang pan belt yan mga kaps. Para kung sakaling medyo mapipikado yung pan belt niya rito sa body na gagawin, pwede pa nating ilagay dito sa dulo. So yan. FYH na pillow blocks ang ginamit natin dito, Japan quality. Yan ay made in Japan mga kaps, kaya siguradong quality rin yung yung ating pillow blocks. So baka magtaka yung iba, bakit parang paling. Itong pillow blocks mga kaps, nag-o-auto o-auto center. Kaya okay lang yung medyo nakapaling. Sa naiya-adjust yan mga kaps. Basta nakadiretso lang siya na pag i-finix natin sa body. So ito yung cutter head natin mismo. 3 slots yan mga kaps. And then dito, so pag ganyan kasi ang kabit yan dito yan. Ayan. Tapos right hand yan. Dito yung pasok ng kahoy. Yung in-feed natin, dito yung out-feed. So ayan. Tapos ito yung pinaka-body natin, yung tabletop, in-feed sa out-feed. Yan yung maging orientation mga kaps ng ating cutter head. Tapos, yan lang naman yung parts ng ating cutter head mga kaps. Meron na tayo dyang pang-ipit. Bali, sa 8 inches, meron tayong 5 bolts. Huwag kayong mag-alala kasi ito mga kaps ay naka-slant ng bahagya. Itong pang-ipit na to. So, once na hinigpitan natin itong mga bolts na to, wala siyang tendency na lumuwag or lumabas yung pang-ipit na to tsaka yung talim. So, sa haba nung experience natin dito sa paggamit nito at pagpapagawa ng ganitong cutter head, wala pa tayo naging experience na lumabas o tumurik yung talim niya. So, safe yan gamitin mga kaps. Pagdating naman sa gis or 10 inches yung haba nung slot natin, ginagawa natin yung 6 yung bolts. Tapos, ganun din sa 12 inches. So, dadagdagan lang to ng 4 inches. Yun. Yun naman yung pang 12 inches na, na lapad ng talim. Bali ito, sobra kasi to. Puputulan pa natin ito mga kaps. Halos gis ito Ayan. Subukan natin tanggalin. So, ang pagluwag lang nito ay papunta dyan mga kaps. Ganyan. Yan. Bali, counterclockwise ang pagpapaluwag. So, dalawa pa lang naman yung nakahigpit dyan mga kaps para lang hindi malaglag. Papaship natin to kay Sir Gerson sa Cavite. Ayan So, ito yung build ng pang-ipit natin mga kaps. Ayan Right. Ang sukat ng bolt nito mga kaps ay 3/8. 3/8 yung diameter. Tapos, yung haba, pag
pwede tayong bumili ng di medyo haba nito, pero karaniwan kasi nabibili sa auto shop, sa auto supply, 3/4 or di uno yung haba. Pinuputulan na lang yan mga kaps para naka-flat siya rito. Or kahit hindi siya masyadong lumabas dito kasi ito yung hahawak mismo dun sa talim natin. Once na niluwagan natin yan, dun siya tutulak. Tutulak siya dito sa mismong bola natin. Tapos iipit naman itong ating blades dito. Sasandal siya dito sa kabilang side ng slot. So yan, 3 slots. Ipitin lang natin, baka malaglag eh. So habang niluluwagan mo siya, yun naman ang pahigpit niya. So kung mapapansin nyo dito sa likod, meron siyang malalim na part. So yung kasi yung slot para dun sa blade natin. So lulubog pa siya ng bahagya. Hindi nagkakamali, around nasa 1/4 yung lalim nun. Or kulang, mga nasa 3/16. So yan talaga yung build niyan mga kaps. So paluwag, yun yung higpit ng talim. So pagka hinigpitan naman natin, yun naman yung papaluwag. Vice versa mga kaps. So papaluwag, dun siya tutulak. Shoutout nga pala dun sa ating mga kaps, kay Caps Roy Lanoy, ayan, at saka kay Caps Juan Agupitan Jr., sa mga caps natin na patuloy na sumusubaybay sa ating mga woodworking projects at sa mga videos na ginagawa natin. So ito, ready to ship na to. Naging busy lang talaga. Ayan. Salamat ng marami sa pagtitiwala, lalong-lalo na kay Caps Gerson De Losa. Babaksa lang natin to na maayos, and then LBC. Ayan. LBC baka naman. So yun. Yun yung cutter head ni Caps Gerson De Losa. Maraming salamat kay Caps Gerson De Losa. Ready to ship na itong cutter head niya na 8 inches yung haba para dun sa slots nung blades. So yan ay complete set na mga caps. Meron na siyang pulya, meron na siyang pillow blocks, tapos 3 blades. Ikakabit nyo na lang. Bali, ang bubuin nyo na lang talaga is yung body. Kasi medyo mahirap kasi na magpa-ship ng body kasi masyadong bulky. Kaya ang maitutulong ko lang talaga sa inyo mga caps, sa mga interesado pa na magpagawa ng jointer, ay yung bola lang mismo. Kasi mahirap kasi magpa-ship mga caps nung buong assembly na. Meron din naman akong video mga caps na ginawa kung paano mag-assemble. At I hope na makuha nyo yung idea. Lalagay ko na lang sa description yung link ng video kung paano namin ginawa yung body. Well, yung pagbuo ng body mga caps, may mga kanya-kanyang diskarte naman yan. So kung may naiisip kayong mas magandang way para mabuo nyo ng maganda yung pinaka-body niya, well, mas maganda kasi yun ay para sa ikagiginhawa ng mga ginagawa nating woodworking projects. So napakalaking tulong talaga nito mga caps nung cutter head natin. Malaking bagay talaga na meron ka sariling cutter head or yung jointer planer sa pagtutuwid, sa pagsusuheto ng kahoy, lalong-lalo na sa mga pagbuo ng pinto. Kasi sa pinto, tulad nitong nakikita nyo, yan, kailangan diretso yung mga largero natin. Hindi lang naman sa mga pinto, sa lahat ng projects natin, kailangan diretso yung mga pieces o piyesa na ginagamit natin. Particular yan kasi mga caps, kailangan diretso sa mga pinto. Pinto ng cabinet, pinto ng bahay, mga bintana kung meron man, hamba, yung mga bandeja or panels na ginagamit natin katulad nung nakikita nyo sa pinto na yan, kailangan mapatag natin ng maayos. Malaking bagay na meron talaga tayong jointer planer. At isa pa, mas mabilis yung trabaho mga caps. Unlike dun sa peplaneran mo lang siya ng electric planer, yung mas malaking ginhawa mga caps, yung meron tayong sariling jointer planer. Shoutout nga pala ulit mga caps sa mga caps natin na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Dun sa mga caps natin na hindi pa nakapag-subscribe, kung napadaan ka, click mo na rin yung notification bell at saka mag-subscribe ka na para updated ka sa mga bagong uploads. So paano, hanggang dito na lang muna. Medyo naging busy tayo eh. Sa mga susunod ulit nating mga video mga caps, sana nandyan pa kayo. Please, don't forget to like this video. Share nyo na rin sa mga caps natin gusto pang matuto
at magkaroon pa ng iba pang idea sa pag-woodworking. Salamat ng marami mga Kaps. Take care and Godspeed everyone.